May mga bagay sa ating buhay na hindi natin inaasahan. Parang pagbubukas ng regalong hindi mo alam kung ano nga ba ang tunay na laman. Paano kung dumating ang araw na makatanggap ka ng isang regalong hindi mo inaasahan? Handa ka bang yakapin itong parang isang mabigat na bato, ngunit napakahalagang regalo? Marahil marami ang magsasabi, "Siyempre naman, mahal ko ang anak ko." Ngunit hindi natin tunay na mauunawaan ang kanilang nararamdaman hanggat hindi tayo ang nasa kanilang kalagayan. Ang pagpapalaki ng batang may kapansanan ay isang paglalakbay na walang nakatakdang ruta. Hindi mo alam kung saan papunta at kung saan titigil. Hindi mo pinipili kung paano magsisimula, pero tatanggapin mo pa rin ng buong puso. Bilang magulang, ang pagpapalaki ng isang anak na may kapansanan ay isang paglalakbay na hindi pinipili, ngunit tinatanggap ng buong puso. Dito, may papakita ang tunay na lakas at tatag ng loob sa pagiging magulang, doktor, at guro sa loob ng mismong sariling tahanan. Ang kanilang mga kamay ay nagsisilbing kumot na yumayakap gabi-gabi. Ang kanilang mga mata na minsan ay puno ng luha ay nananatiling puno ng pag-asa. At ngayon, samahan niyo kami at tuklasin natin ang kwento ng dalawang magulang dito sa Antipolo at sa Marikina. Isa sa mga magulang na aming nakapanayam ay si Ate Daisy Baguio na nakatira sa Taming Kukupang. Dito namin mas nakilala ang kanyang kwento bilang isang ina at ang kanyang pinakamamahal na anak na si Lydia. Gandang hapon po. Sige, tuloy po kayo. Ako po si Ate Daisy. Yes. Pwede niyo po ba akong kwentuhan kung ano yung family background niyo? Ako po ay isang may asawa na at mayroong 4 na anak. Sa 4 na anak ko ay puro sila lalaki. Ang panay ko ay grade 11 and second yung grade 9. Third is nasa SNED ngayon. And that yung pang-apat ko is yung 3 years old. Sa ngayon, ang may trabaho is yung asawa ko, isa siyang regular employee. Ano naman siya, nasa Manila rate. Then, ako naman is housewife lang, nag-aalaga sa mga bata. Pero meron akong racket, nag-home baking ako, ganyan. And then, nagsisil ng mga okay bags, yan. At the same time, nag-aalaga ako ng mga bata. Paano niyo po pinagsasabay yung pagtatrabaho niyo po tapos yung pag-aalaga po sa mga anak niyo? Paano ko siya pinagsasabay? Siguro time management. Kung halimbawa, may order ako ng cakes. Siguro habang yung dalawa, kasi meron akong dalawang malaki. So habang aalis ako para sa mga ingredients ng gagawin kong cakes, sila yung mag-aalaga. Then after nun, pagka wala naman yung mga kuya, inaano ko lang, ako na yung nag-aalaga. Then habang gumagawa ng cake, sa tabi ko lang sila, ganun ko lang sila binabantayan. At napagsasabay yung pag-aalaga at saka yung paghahanap buhay. Pwede niyo po ba ako kwentuhan kung ano po yung unang nangyari po or nung nalaman niyo po yung diagnosis ng anak ninyo po? Nung una, hindi pa namin alam siya. Siguro mga 4 years old siya. Kailangan ko siya i-enroll sa daycare. Pero that time, meron na kaming na hindi siya masyadong nagsasalita. Kaya, nung na-enroll ko na siya nung 4 years old siya noon, meron na kaming nakita ang mga parang, ang tawag dito, yung sign. Oo, may mga sign na kami na nakita na kasi hindi siya nakikihalubilo sa kanyang mga classmates, hindi siya masyado nagsasalita. Then after nun, hindi pa rin ako, kumbaga, unang hindi ko pa siya tanggap. Kumbaga parang pa sa akin, nagdadalawang isip pa ako kasi ba't hindi naman siguro ganun. Baka late lang or lang siya, anong tawag dito,
late lang yung pag-ano sa kanya, yung pagsasalita niya. Then, nung nakatapos siya, no, tapos nag-kinder siya, meron pa rin yung teacher sa kanya, na parang may something po kay Elijah. Yung Elijah po is yun yung meron na, pang third ko anak. Then, nagdiretso pa rin kami, binigyan naman ako ng info ng teacher, kaso, para kasi ma-diagnose yung bata is kailangan mong pumunta sa neurodevelopmental. Pero para makapag-ano ka doon is kailangan mo ng schedule at saka ng pera dahil umaabot siya ng 5 to 6K. So that time, wala pa kaming pera. Then nakapag-grade 1 siya, pinag-graduate naman siya ng kinder ng teacher niya. Then nung nag-grade 1 siya, ganun pa rin yung nakikita sa kanya. So, dahil lagi ako kinukulit ng teacher kasi paikot-ikot lang siya, hindi siya nakikihalubilo, hindi siya sumasali sa mga gawain nung pang grade 1 na siya noon. Then, nung nagkaroon kami ng chance na magkapera at may nag-text sa amin, nagpa-schedule kami, yun, diniagnose na siya noon. Bali, 6 years old siya noon. Ayun, nalaman namin na meron siyang autism, level 2, intellectual impairment. So, ang naramdaman ko that time, una, is hindi ko pa talaga tanggap. Kasi syempre, lately ko lang alam yung tungkol sa ganyan eh. Kaya ang hirap niyang tanggapin nung unang mga panahon na yun. Hanggang sa, ayun, unti-unti, kapag ka pala, unti-unti mo siyang tinatanggap, parang mas luluwag siya sa loob. Kasi syempre, nung una mabigat. Ang hirap mag-focus, nag-iisip ka, so paano siya pag lumaki siya kasi kailangan ko siyang alalayan. Habang kinakausap ko siya, mas lalo kaming naliwanagan sa tunay na karanasan ng isang magulang na may anak na may kapansanan. Binahagi niya ang mga kakayahan at abilidad ng kanyang anak, pati na rin ang mga hamon na kanilang kinakaharap. Ano po ang pinakamalaking hamon na inyo pong hinarap bilang magulang ng isang batang may kapansanan? Pinakamalaking hamon is nung nalaman namin na meron na nga siyang autism, ang recommended ng neurodevelopmental is mapa-therapy siya. Therapy para syempre matuto siya sa pamumuhay eh. At yung therapy na yon is kailangan namin gumastos. Which is twice a week yung session niya. Sa private, lumalabas siya ng 1 to isang session. So, 2 session, magkano siya. Buti na lang, nung na-enroll ko siya sa SNED, meron kaming nakita na public na kahit papano, mas mura-mura. Yun yung parang pinakahamon sa amin hanggang ngayon. Which is 7 months na siyang nag-therapy. Yun yung pinakamahirap na kailangan naming anuhin. At saka yung minsan, kapag ka nasa labas kayo, kasama mo yung anak mo na may autism, minsan may mga tao na taas kilay, na parang, ano ba yan, kakaiba siya. Kasi minsan sa jeep, halimbawa punta kami ng therapy, malikot siya, iba yung tingin ng mga tao. Isa rin siyang hamon sa akin. Pero bilang magulang, kailangan ko magpakatatag. Kasi walang ibang sasandalan yung anak ko, di ba? Kaya ayun lang yung naging hamon talaga sa akin. Dumating po ba kayo sa punto na gusto nyo na pong sumuko or itigil na po yung pag-therapy dahil nga po sa financial problem? Nung una, kasi sobrang kapos na eh. Ang hirap na kung saan ka kukuha. Minsan wala ka namang order ng cake. Tapos, minsan yung asawa ko, saktuhan lang din. Tapos, nag-aaral sila. May time na parang gusto mo na, pero kapag nakikita mo kasi yung mga anak mo na lumalaban, dinadaan ko na lang siya sa panalangin. Siyempre, wala naman tayo ibang lalapitan kundi si God, ang Ama. Kaya, ayoko, hindi ko nasumuko. Hanggang ngayon, lalaban pa rin ako kahit na ganun yung pinagdadaanan namin. Ay, sorry. Okay guys, ano po ang nagbibigay sa inyo ng lakas upang magpatuloy kahit may mga araw po na napakahirap? Ang nagbibigay lakas sa akin is bilang magulang, is yung mga anak ko. Kasi bilang magulang na meron kang anak na may kapansanan, mahirap siya, pero para maging malakas ka, is matulungan ko sila.
Kasi kapag naging malakas ako, magiging malakas din sila. Kaya iyon yung nagiging inspirasyon ko. Yung lalo na yung meron kong anak na kapansanan kasi balang araw kapag lumaki siya, paano na lang pag nawala ako. Kaya hangga't maaari habang dito pa ako, ginagawa ko yung lahat na maturuan ko yung kailangan niyang matutunan. Lalo na't nasa aspeto siya ng intellectual impairment, which is talagang delay siya. Kaya kailangan pa ulit-ulit na tuturuan siya. Sino po yung mga naging sandalan niyo, yung mga times po na nahihirapan na po kayo, parang gusto niyo na po sumuko, ganyan? Kasi bilang tao siyempre ang hirap na may gano'ng kalagayan. Tao ka lang, nahihirapan ka. So, ang una kong naging sandalan is talagang ang Ama, manalangin. I-pray ko lang sa kanya lahat, kung ano yung bigat na nararamdaman ko. Then yun, sa asawa ko, kumukuha din ako ng lakas para mas matulungan ko rin sila. May mga ginawa po ba kayo sa sarili niyo para hindi niyo po ma-feel yung pagka-burnout po? Mga ginawa ko sa sarili ko is, parang pinakaano ko is yung mga bata talaga alagaan sila Minsan nakakalimutan mo na yung sarili mo Pero sa ngayon, siguro maging malakas lang para sa kanila. Kumbaga, i-balance ko lang yung sarili ko na hindi magkasakit. Kasi ako lang talaga yung aasahan nila. Sa paanong paraan po kayo binago ng inyong anak bilang isang tao at bilang isang magulang? Kasi noon, hobby ko lang mag-bake. Parang hobby ko lang siya. Gusto ko lang mapakita kung paano mag-bake. Then after noon na-diagnose siya, parang mas lalo ako nagkaroon ng dahilan na kailangan ko pala itong gawin kasi may kailangan akong tulungan na anak. Kailangan ko masuportahan yung therapy niya, which is parang kailangan ko mas lalo maging masipag. Kung siguro dati okay lang, medyo late magising, ngayon hindi, kailangan mo nang gumising, mag-effort para sa mga anak mo kasi unang-una tutulungan mo sila. Siguro yun yung paraan na nagbago sa akin. Kung hindi dahil sa kanya, sa tingin niyo po ba mas magiging matatag po kayo kayo ngayon? Kung di dahil sa kanya, siguro, matatag kami pero mas lalong tumatag. Kumbaga, parang dati, iniisipin mo lang, mapag-aral mo lang sila, makatapos sila, bahala na sila. Ngayon, hindi. Kumbaga, iisipin mo hanggang sa dulo talaga na sana bago ako mawala is matuto siya. Mas maano niya yung sarili niya. Kumbaga, dati parang kaya ko, okay lang kahit mawala na ako, pero hindi pala. Mas gustuin mo pala na maano mo yung anak mo, maalagaan mo pa siya hanggang paglaki niya talaga. Matuto siya sa buhay. May mga karanasan po ba kayo ng stigma o panghuhusga mula sa ibang tao? Paano niyo po yun hinaharap? Oo, meron kaming karanasan. Kasi kapag during na kasama ko siya, tapos minsan may makikita ka na kaibigan. Minsan nangyari naman na siya. "Oh, ayun na pala yung anak mo." Sabi ko, "Oo, ito na." Sabi niya, parang ang kulit niya masyado. Sabi ko, ano kasi diagnosis ng siya, ASD. Sabi niya, talaga? Pero hindi halata May mga ganong which is parang ang sa akin na hindi halata, wala namang mukha ang utitin. Kumbaga, kaya yun, ang ginagawa ko na lang is, inaano ko na lang na, hindi, okay lang yun. Sabi kong ganon. Na naman namin yung anak namin. Pagka ganun, umaalis na lang kami para hindi na lang syempre humaba usapan tapos at the end mahusgahan siya. Minsan din kapag naglalaro sa ibang mga palaruan, may mga magulang na inaano yung anak nila kapag nakikipaglaro kasi parang may something nga daw. Iyon, aalis na lang kami para wag ka na lang magkaroon ng As long as na hindi na lang mananakit sila, is gano'n na lang po, umiiwas na lang. Ano po ang isang maling akala ng maraming tao tungkol sa mga PWD na gusto niyo pong itama?
PWD kasi iba-iba siyang klase. Pero sa case kasi ng anak ko is sinasabi nila, pagka nalalaman nila na intellectual impairment is, sasabihin ng iba retarded kasi kumbaga yung kakayahan ng isip niya is mababa, eh. Hindi niya halos maintindihan lahat, eh. Ang gusto ko lang maitama is sana kapagka may nalaman silang tungkol sa gano'n na situation ng isang PWD is, igalang. Anuhin nila na siyempre, tao din sila, kabilang din sila dito sa komunidad, eh. Sana magkaroon ng respeto na, ibigay din kung anong kailangan, kung puwedeng tulungan is matulungan din. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, ano-ano po yung mga sandaling nagpaparamdam sa inyo na sulit po yung lahat? Sige. Kasi para sa'kin pinakapagsubok ko talaga is siya. Kasi okey naman yung mga kuya, eh. Tsaka sa family talaga namin sa ibang kamag-anak walang gano'n. So, parang nagulat din ako kasi sa'kin meron. So, ang pinakasulit sa lahat na yon is habang nagte-therapy kami kung dati, hindi niya kami matawa, ngayon sulit siya kasi kaya niya na kaming tawagin, kausapin, nauutusan na namin siya kahit papaano. Pero dahil nga kasi sa kalagayan niya may mga bagay na, sa kabila ng lahat na yun kahit na gumagastos kami, nagkakaroon naman ng, epekto ba, nagkakaroon ng anong tawag dun? Progress. Ha? Progress. Oo, may progress na nangyayari sa kanya. Kung dati hindi kami pinapansin, ngayon pinapansin niya na kami. Nauutusan na namin siya, nakakausap na namin kahit papaano. Kahit na ngayon talaga sa pag-aaral niya, sa ano pa rin talaga siya, sa special needs education. Hindi niya pa kaya sa regular school. Ayun lang, kaya sulit pa din lahat. Kahit na nahihirapan, sa mahalaga may nangyayari. Sa kabila ng hirap, pinakita ni Ate Daisy kung paano maging matatag at matibay bilang magulang. Isang magulang na handang gawin ang lahat para lang maramdaman ng kanyang anak na siya ay kamahal-mahal, katanggap-tanggap at hindi nag-iisa. Sa Manggahan Street, lungsod ng Marikina, aming nakilala at nakapanayam si Sir Pogs Cruz, na tatawagin nating Sir Pogs, kasama ang kanyang anak na si Justine at ang nakababata nitong kapatid. Hello po, good afternoon. Good afternoon. Hello. Pwede niyo po ba akong kwentuhan kung ano po yung family background niyo? Tungkol, okay. Ako ay lehitimong taga Marikina. Lumaki ako ang aking mga magulang ay sina Mariano Cruz at Sinaida Torres. Kami ay 8 magkakapatid. Bali, ako ang pinakabunso. Meron akong 2 anak na sina Ron Justin at Ron Jedley. So, yung una pong tanong, ano po yung pinagkakakitaan? Ako ay isang government employee sa aming lungsod ng Marikina. Ako ay naka-assign sa senior citizen office. Paano niyo po napagsasabay yung trabaho at yung pagiging hands-on po sa mga anak niyo? Ano naman pag oras ng break time, sinusundo ko yung aking mga anak dahil 12 PM naman 12 AM naman 12 nung naman ang labas ng aking mga anak, kaya nakakaya ko naman yung sa pagtatrabaho dahil magaan naman yung trabaho aking ginagawa. Ari niyo po bang ikwento ang unang sandali nang nalaman niyo yung diagnosis po ng inyong anak? Ano po yung una niyong naramdaman? Kasi pina-check up namin yung aming anak dahil napansin namin hindi siya naka-focus sa sinasabi na, parang hindi na kami naririnig. Pag may sinabi kami, parang lang, yung wala lang sa kanya. Tapos napagpasya namin ng aking asawa na ipa-check up namin yung aking anak.
Tapos yun ang sinabi ng doktora na mild autism daw yung si Justin. Pero ano naman siyempre masakit pero madali ko naman natanggap dahil siguro yun ang pinagkalob sa amin ni God. Bago po lumabas po yung diagnosis, may ano na po ba kayo mga signs o papansin po gano'n? Meron, yun nga, gaya ng nasabi ko, hindi siya, pag may tinawag mo siya, parang hindi niya naririnig, hindi siya nakapokus sa amin. Kaya napansin namin na may kaya nga namin siya pina-check up dahil nakita namin yung ganung ano niya na hindi siya nakapokus sa mga, pag tinatawag siya. Gano'n niyo po katagal natanggap? Madali lang, hindi naman matagal. Madali lang. Pagka sabi sa amin ng doktor, nag-usap lang kami ng aking asawa. Tapos yun lang, sabi ko siguro, yun ang pinagkalob sa atin ni God, kaya madali ko siya natanggap. Hindi sumama yung aking loob, kasi natanggap ko nga agad yung sitwasyon ng aking anak. Gaya ni Ate Daisy, marami ring pagsubok ang pinagdaanan ng kanilang pamilya. Ngunit nalagpasan nila ang mga ito sa tulong ng kanyang asawa na naging sandigan niya sa bawat hamon na kanilang kinaharap. Ano po ang pinakamalaking hamon na inyong hinarap bilang magulang ng isang batang may kapansanan? Maraming pagsubok na dumating sa aking buhay, marami akong sinacrifice. Kasi pangarap ko kasi makapag-abroad para matugunan ko yung mga pangangailangan ng aking anak. Pero hindi nangyari yon. Pero ang nakapag-abroad yung misis ko, hanggang ngayon nasa abroad siya. May mga sinakripisyo ko yung trabaho ko sa Makati dahil kailangan kasi may magbabantay sa aking mga anak. Hindi kasi pwedeng hindi sa babantay. Kasi nung panahon na bata siya, super likot niya. Lagi siyang lumalabas. Dalawa na nga yung gate namin pero nakakatakas pa rin siya. Tatawagin ako nasa office ako, tatawag sa akin yung mga kakilala ko, Kuya Pogs, si Justin nandito nasa amin. Ang gagawin ko, tatawag ko sa bahay namin, tapos papapokus yung aking anak. Pwede po ba kayo magbigay ng specific na pangyayari po na hindi niyo po makakalimutan? Siguro pag kasi dati nung bata siya, native na na pupunta siya sa computer shop. Pag halimbawang walang, kasi minsan puno yung computer shop. Mahilig siya maglaro. Pag walang bakante, umiiyak siya, nagwawala siya. Yun ang hindi ko makakalimutan sa mga nangyari sa akin. Dumating po ba kayo sa punto na muntik na po kayong sumuko? Ano po yung tumigil sa inyo? Hindi naman dumating sa punto na sumuko ako. Kasi siyempre, naisip ko, kailangan ako ng aking mga anak. Tapos, siyempre, kay God kasi ako kumukuha ng lakas ng loob. Kami magkasawa, kay God kasi kumukuha ng lakas. Kaya hindi sumagi sa isip ko na sumuko ako. Natatanggap po ba kayong benefits or financial support po mula sa gobyerno? Wala. Ang kwento ni Sir Pogs ay ikwento rin ng napakaraming Pilipino. Sa katunayan, mahigit 1,400,000 kabataang Pilipino ang namumuhay na may kapansanan sa bansa. Bukod sa numerong ito, may mas matinding hamon, ang gastusin. Ayon sa United Nations Children's Funds o UNICEF, ang pagpapalaki ng batang may kapansanan ay mas mahal ng hanggang 40 hanggang 80% kumpara sa karaniwan. Sa hirap ng buhay, isa lamang sa bawat 5 bata ang may hawak na PWD ID. Ang tanging susi sana para sa 20% diskwento sa gamot at serbisyo sa ilalim ng Republic Act 9442. Magkano po yung therapy or yung budget niyo po para sa pagpapagamot sa kanila? Nung bata,
yung aking anak, si Justin, siguro mga 3 times siya mag-therapy kasi medyo mabigat eh. Mahal kasi yung therapy. Bali 1,000 a day, tapos lang siya, 1 oras lang siya. So, bali ang ginawa ko lang, 3 times a week. Kasi nga medyo mahal yung therapy. Nung time na yun, dati kasi nasa private school, kaso mahal din yung matrikula eh. Kaya, inuna lang namin siya. Nasa public naman siya. Regular school. Thank you po. Number 4 po. Ano pong nagbibigay sa inyo ng lakas upang magpatuloy kahit may mga araw po na napakahirap? Yung syempre, kailangan kong labanan yung mga pagsubok na kinakaharap ko para sa aking mga anak. Kaya hindi ko naisipan sumuko eh. Hindi namin naisipan mag-asawa na i-give up, sumuko sa kalagayan ng aming mga anak. Sino po yung naging support system niyo po or naging sandalan niyo po nung mga panahong nararanasan niyo po to? Kami lang mag-asawa. Siyempre, unang-una si Lord. Si Lord ang una namin tinatawag eh. Sa kanya kami humihingi ng tulong kung na sana gabayan niya kami na makayanan namin itong mga pagsubok na nararamdaman namin. Paano niyo po tinutulungan yung mga anak niyo po maging matatag at harapin ang mga hamon sa buhay? Sinanay namin na maging independent sila eh. Sinanay na namin na kaya nilang mag-isa, ganun. So, paanong paraan po kayo binago ng inyong anak bilang isang tao at bilang isang magulang? Malaki yung binago dahil syempre kailangan ng aming mga anak yung suporte eh. Kaya yung buong buhay ko at buong buhay ng aking asawa talagang tinaon namin sa aming mga anak. Sa tingin niyo po ba magiging kasing tatag po kayo ngayon kung wala si sir? Oo naman. Siyempre, unang-una, si God pa rin. Dahil kay God talaga kami kumuha ng lakas ng loob eh. Kahit hindi naman ganyan yung aming mga anak, magiging matatag at malakas pa rin kami. May mga karanasan po ba kayo ng panghusga mula sa ibang tao? Paano niyo po yun hinanap? Maraming panghusgang na ginawa na naramdaman ng aking mga anak. Dito lang sa lugar lang namin, pag lumalabas yung aking mga anak, may mga bata dyan na binubuli. Sa school, binubuli rin siya. Pero, syempre, ganun siguro yung mga tao, mapanghusga sila. Kaya, tinatatagan na lang namin. Ito po. Ano po ang isang maling akala ng maraming tao tungkol po sa mga PWD na gusto niyo pong itama? Siguro yung pinagtatawanan nila yung mga batang may mga kapansanan. Dapat irespeto nila, igalang nila, dahil hindi naman ginusto ng mga bata yun, hindi naman nila gusto na naging ganun sila eh. Yun ang pinagkaloob sila, kaya ang masasabi ko lang, dapat hindi nanguhusga ang tao. Sa kabila po lahat ng pagsubok, ano-ano po ang mga sandaling nagpaparamdam sa inyo na sulit ang lahat? Yung makita ko na okay yung aking mga anak na lalo na ngayon, mas na-develop sila. Yun ang pinakamagandang nangyari dahil nagiging unti-unting nadidevelop yung aking mga anak sa kanila. Thank you po. Pagkatapos ng araw nakasama sina Ate Daisy at Sir Pogs, marami kaming natutunan. Mga aral na hindi mo mababasa sa libro o maririnig lamang sa kwento. Iba pa rin kapag ikaw mismo ang nakarinig sa kanilang mga salita. Kapag nakita mo ang kanilang sakripisyo, kapag naramdaman mo ang kanilang pagmamahal. Ang mga batang may kapansanan ay hindi nangangailangan ng awa. Ang kailangan nila
ay pag-unawa, hindi panghusga, hindi pagtingin ng mababa. Dahil ang bawat isa sa atin ay may tinataglay na kakayahan at talino. Ang tunay na pagmamahal ng isang magulang ay hindi ang pagkawalan ng hirap, kundi ang pagpapatuloy kahit nahihirapan. Ang hindi pagsuko kahit tila pagod na. At ang pananatiling matatag para sa anak na higit nilang minamahal kaysa sa sarili. Sila ay gawin nating rason na maging boses nila para sa mga batang hindi nakakapagsalita at maging sandalan ng mga magulang na pilit kumakayod bawat araw para sa kanilang pamilya. Naway magsilbi itong paalala sa ating lahat na maging mas bukas ang ating isipan, mas mapag-unawa ang ating puso at maging boses ng mga batang hindi kayang ipaglaban ang kanilang sarili. Muli, maraming salamat po.